Okay, so una, ang cell. Ano nga ba ang cell? Ang cell is the basic unit of our lives. So, ibig sabihin, lahat ng may buhay, like yung mga hayop, yung mga plants, yung tao, yung mga bacteria, yung mga viruses, yung mga basta microorganism, gani, kapag nabubuhay yan, ibig sabihin, ang basic unit of life niyan is cell. So, sabi dito, cell is the smallest structural, functional, and biological unit capable of carrying out all the life process. So, pag sinabi nating smallest structural, yan yung nagbibigay ng shape sa katawan natin. Halimbawa, yung paa natin. Kaya may shape yung paa natin, it's because of the cell. Number 2, ibig sabihin functional unit. So, pag sinabi nating functional unit, dito nangyayari lahat ng trabaho sa katawan. Like, halimbawa, yung pag umiiyak ka, or pag gusto mong umihi, it's because of our cell. And also, the biological unit. Ibig sabihin, ibig sabihin, lahat ng nabubuhay is galing kay cell. Or ganito na lang, alam mo ba, nag-build ka ng bahay, tapos, ang cell is yung hollow block. So, hindi ka makaka-build ng bahay kung walang hollow block. Gets? So, of course, meron siyang mga function. Una ay ang structure. Sabi ko kanina, na ang cell yung nagbibigay ng shape sa ating katawan. Like yung kamay natin. Siya yung nagbibigay ng shape. And also support to the organism. Halimbawa yung balat natin. Meron siyang tinatawag na skin cell. So basically, cell pa rin siya galing. Number 2, function. Okay, perform all metabolism and cellular activity. So, ibig sabihin, sabi ko kanina na siya yung gumagawa ng function ng ating body. Halimbawa, pag nagsalita ako, kagagawa niyan siya ng cell. Okay? And number 3, growth. Okay? Cell increase in size and number throughout life. Okay, so habang lumalaki yung tao, mas dumadami yung cell. Okay? Kaya tayo lumalaki, it's because of the cell kasi mas nagiging madami sila. Number 4, reproduction. So, sa reproduction naman, halimbawa ito, kapag nasugatan ka, so di ba maghilom yan siya? O halimbawa ito, may sugat, ayan. Diba? So, diba sa first time, yan siya, magdugo. Tapos, syempre, nasira yung skin cell mo. So, pag nasira yung skin cell mo, ang gagawin ni cell is magre-reproduce siya on its own. So, ang gagamitin niyang process, itong si mitosis and meiosis. So, mamaya natin discuss yung mitosis at meiosis na yan. Okay? So, magre-reproduce siya. Or manganganak siya ng bagong cell para mapalitan yung mga nawalang cell. Halimbawa ito, pag may namatay, gumawa ka na lang ng bagong anak, ganon. Number 5 is communication. Okay, so, unlike sa ating mga tao na nag-uusap through mouth, like, bunganga talaga yung ginagamit. Pero ang cell, hindi sila yan gumagamit ng bunganga. Ang ginagamit nila is signal. Halimbawa, kapag napaso tayo or nasugatan tayo. Ngayon, magpapadala ng signal si nerve cell sa brain. Okay? So still galing pa rin siya sa cell. Para maramdaman natin yung sakit ng pagkapaso or whatever. So that's why meron silang communication. Hindi nga lang through mouth, pero through signal. And number 6 is the homeostasis. Ang homeostasis
ito yung ito yung kakayahan ng body natin na maging stable yung nasa loob. Halimbawa, mainit yung panahon. 'Di ba paypay ka na yan agad. So, 'di ba pag mainit yung panahon, papawisan ka. So, pag pinawisan ka, ang gagawin ni homeostasis, mali. Kapag mainit, tapos ang gagawin ni homeostasis, bibigyan ka niya ng pawis or papalabasin niya yung pawis sa katawan mo. Pag nalabas na yung pawis sa katawan mo, yun na yung parang mag-steady yung katawan mo. Or papawisan ka para lumamig yung katawan mo kasi nga mainit yung panahon. Gets ba? Gulo. Dito, cell are the foundation of anatomy, physiology, and biochemistry. Okay. So, itong subject na ito, you know that anatomy, physiology, and biochemistry are made up of cell. Okay? So, hindi lang siya basta sa mga living organism. Ito rin yung foundation or ito rin yung building block ng anatomy, physiology, and biochemistry. Remember na ang cell, so hindi ko kasi nasulat dahil. So, meron siya dung, di ba, 4 na key points na nasulat. So, ibig sabihin, lahat ng nabubuhay ay galing sa isa or dalawang or madaming cell. Pangalawa, ang lahat ng cell is may DNA. Okay? Explain ko sa iyo yung DNA mamaya. Tapos, ang lahat ng cell or ang energy natin is ginagawa sa loob ng cell. Oops. At pang-apat, ang bagong cell ay nanggagaling sa nanay niyang cell din. Okay, yun lang. Okay, dito naman sa clinical significance. Okay. So, una, bakit mahalaga na malaman natin kung ano yung meron sa cell? Bakit pinag-aaralan pa yan kahit sobrang liit naman? Hindi naman dapat pinag-aaralan. Okay. The key point here is, halimbawa, ito, cancer. Uncontrolled cell division form abnormal cell. Magkakaroon ka ng cancer kapag ang cell or hindi na divide ng maayos yung cell mo. Halimbawa, or nasobrahan sa cell, magkakaroon ka ng cancer. Or halimbawa, kulang or sobrang dami ng cell. So, dahil hindi siya pantay, or dapat sobra siya or sobrang dami niya, pwede ka magkaroon ng cancer. Number 2 is dehydration. Kapag kulang ang katawan mo sa tubig, nahihirapan ng cell na gumana. So, dapat hydrated ka palagi kasi okay, infection. Ang pathogens kasi, yan yung mga masasamang bakterya na pumapasok sa cell. At pag na-damage ng mga bakterya yun ang cell, pwede tayong ma-infect or magkasakit. And now, the tissue repair. Okay. Ang tissue repair, halimbawa kapag nasugatan naman tayo, syempre nanganganak siya ng bagong cell para mapalitan yung nawalang cell.